Ay, Diyos ko! Akala ko ba, diyan sa Davao ay safest city ho yan, no? Sa Southeast Asia. Eh bakit ganito ang balita diyan? Oh, ba't ganyan? Meron bang safest city na 8 police officer ng Davao Region test positive sa ipinagbabawal na gamot? Balita po ng Philippine News Agency. Republic of the Philippines, Philippine News Agency. Oh, hindi ko gawa-gawa lang yan. Basahin natin yung balitang ito. November 28, 2024. No? Alas 6:53 ng gabi. Davao City. 8 police officers in the Davao region have tested positive. Noong mga nakaraang buwan, 37 na stop doon sa kanilang munisipyo, kung di ako nagkakamali, ang positibo. Ngayon naman po, 8 pulis Davao naman po ang positibo. Ano ba meron dyan talaga? Bukod sa may mga doktora na pong nangyayari dyan at kung ano-ano pa, o tapos ito, 8 naman pulis ang positibo. No? Saan po kayo nakakita na pinaka-safe na city tapos madami pong bumabatak? Saan po yun, mga kababayan? Diba sabi nga nila, nakakatakot dati, no? Dati kasi madaming adik sa kalsada. Ano po ibig sabihin yan, mga kababayan? 37 stop nung kanilang munisipyo, positibo. 8 pulis, positibo. Kung yan pa lang po, mga bossing, ang mga nakaupo, kung yan pa lang po, mga kababayan, at dyan pa lang po, no? Sila pa lang po yung nagpapatupad ng, kumbaga, batas sa Davao. Eh, what more yung mga kababayan o yung mga taga Davao na iba? Hindi ko nila lahat, ha? Oh. What more yung mga yun? Di ba ho? O, tuloy natin. Major Catherine De La Rey, a PRO 11 spokesperson said 7 officers tested positive in random drug test conducted on separate date, while another tested positive after being arrested in a bypass operation. Davao. Ay nako. Kaya kayong mga taga Davao dyan, mag-isip-isip kayo. No? Alam ko matatalino kayo. Oh. Alam ko matatalino yung mga taga Davao ho, mga kababayan. Mag-isip-isip kayo, napapabalita na kayo yung safest city sa Southeast Asia. Tinalo pa ang Singapore. Ano? Isipin nyo, totoo ba to? No? Talaga bang pinaka-safe kami? Dahil ko, kung palabas lang ho yan, nako, may panganib pa din po sa inyong banta, sa inyong buhay, mga kababayan. Kasi hindi naman totoong safe eh. Dahil nga sa mga ganyang napapabalita eh. Baka kailangan nyo ng bagong mayor dyan. Alam nyo kung bakit hindi ipinalaban si Baste kay Nograles, kay Carlo Nograles? Eh wala ho. Itataob ho yun. No? Tatalunin ho yun, mga kababayan. Hindi papapormahin nyo. Kaya nga po, si dating Pangulong Duterte na, ako na ang tatakbong pagka-mayor. Baka sakaling masilat pa natin. Pero dahil po sa mga balitang ganito, mga boss, malabo. No? Madami nagsasabi na mga taga Davao, mukhang masisilat pa to. Dahil yung iba, gusto ng totoong kapayapaan. Hindi yung safe. Kasi dinuktor daw ho yung logbook. O safe. Kasi 2 logbook nila. Isa yung totoong logbook na nasa labas, nandoon yung mga nagreklamo, 20 yung reklamo, tapos pagdating sa loob, pipirmahan yung pangalawang logbook, tapos ang isusulat lang kung ano yung pinaka maliit na reklamo. Kunyari, eto, nagsuntukan sa kalsada. Yung mga ganun lang ho. Eto, ano ba? Nahuli, nagtatatlo tala. Alam niyo po ba yon, mga kababayan? No? Yung nagtatatlo tala, usong-uso sa amin sa Tondo yun. Bata kami, naggaganon kami.
Nagtatatlo-tatla kami. Oh, ang gamit pa namin noon dati, yung 50 yung 50 na coins, no? Eagle sa likod, tapos yung harap tao. Gumaganon-ganon pa ako noon dati, mga kababayan. Oh, di ba? Tuloy, oh. I cannot provide specific about their areas of assignment, but they are from the Provincial Police Office of the Davao City Police Officers. De La Rey. The officers have been relieved to their post. Dapat lang. At disarmed with pre-charge investigation underway. De La Rey, reaffirm Pro 11. Oh, bago ko ituloy ito. Kagaya na lang po nung Opland Tokhang ni Baste Duterte doon, mga kababayan. 3 araw, 7 o 8 ang tegi. Ibig sabihin, madami. At hindi naman po siguro magpapatupad ng Opland Tokhang, no? Si Baste Duterte kung walang problema sa droga. Ibig sabihin, madami din po, mga kababayan. Sabi ni Libra 9, oh, magaling magsinungaling si Digong, I hate drugs. Yun pala, I love drugs. Kasi siya ang utak ng illegal. Basa tayo ng comment bago tayo matapos. 1,948 viewers, no? Sabi ni Tess Florendo, good evening. O eto, sabi ni Nova, sinapok na sheriff, walang nagawa. Pinakain ng sigarilyo at dokumento, walang nagawa. Kapag nanalo ang Duterte, lahat ng kumalaban makakatikim ng batas Duterte. Sabi ni Mona Lisa Bautista, ang hari ng Davao na ngayon, mga Nograles. Aba, si Migs, no? Naku, wala tayong pag-asa. Kinasal na. De, joke lang. Pero nagagandahan ako doon kay Congresswoman Migs Nograles. O, eto, sabi ni Rudy Gial, hindi nila nilalagay sa logbook ang mga krimen sa Davao para sabihin na walang krimen sa Davao. O, ganyan nga. Base po yan kay General Torre. Davao, safety city in Asia. Safest city. Oo, basta Duterte ang mayor. Walang huli. Sinong huhulihin? Police at taga City Hall. Sabi ni Mario Rebulda. Oh. Lord of all Digong nyo. Base kay Las Cañas. Sabi, nakikipagsagutan si Janelle Van der Hearst. Maglabas ka ng ebidensya. Jasper Pabiala. Puro kachismis. Si Sara ba? Nagpa-drug test na ba? Mainit po talaga, mga kababayan, ang usapin political ngayon, no? Sir Archie Beroya, nandiyan ka pala. Kawawa tayo pag nanalo na presidente, si BP Sara. Totoo, mga boss. Anyway, alam niyo po kaninang umaga, may kwento ko lang. Sakit ang katawan ko dahil nga nag-marathon tayo. Kalahati lang nung marathon, ha? 21K po, mga bossing. Masakit yung katawan natin. Yung omega painkiller, ipinaligo ko na sa katawan ko eh. Ngayon naman po, kaya medyo nakikita nyo, gatas-gatas po. Oat milk, no, ang iniinom natin para makarecover yung katawan natin. Kaya nagmamadali na ako na matapos kasi po nakaschedule po ng masahe. Yan ha. May massage po. Magpapamasahe muna ako, mga kababayan. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat. Sabi ni Jordan G. Pero naka-vlog pa din. Hindi, kasi araw-araw naman din po ako tumatakbo 1 oras, mga bossing. Kaya yung 2.5 o 2 oras at 10 minuto, kumbaga medyo konting adjustment na lang sa katawan natin yan. Huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-subscribe, and mag-share. Paalam po hanggang sa muli.